Shalom, Malinoy, Alkol Israel, ang kapayapaan ay sumasatin at sa buong Israel. Kin ano'y kulim, lasot dabar ni gidahimit, ilabi at himit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ano ang ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita kung sila ay makarating na sa lupain ng Kanaan? Ito ang utos ng Diyos sa kanila. Dudurugin, wawasakin at sunugin nila ang lahat ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Kanaan. Iyan ang utos ng Diyos sa Israel, mga kapatid. Hindi inutos ng Diyos na igalang o respetuhin nila ang mga Diyos-Diyosa ng mga pagano o ang mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Kanaan. Dahil iyon ang paniniwala nila. Hindi yan ang inutos ng Diyos. Ibig sabihin, walang respeto na ibigay mo sa mga Diyos-Diyosa ng mga pagano. Dahil iyan ay kasuklam-suklam. Pero sabi ng mga pastor o mga taong walang espiritu ng Diyos, na dapat irespeto daw natin ang mga larawan ng mga santo sa Roman Catholic. Dahil iyan daw ang kanilang paniniwala. Kaya irespeto daw natin ang pinaniwalaan ng iba. Yon ang sabi ng mga pastor na walang espiritu ng Diyos o mga duwag na mga pastor. Ngayon, ang tanong, saan ba mababasa sa Biblia na nag-utos ang Diyos na dapat mong respetuhin ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan ng mga pagano? O sino ba sa mga propeta at sa mga apostol ang nangaral na dapat respetuhin natin ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan? Wala, mga kapatid. Gaya ng sinabi dito sa Deuteronomio 7:5, ito ang utos ng Diyos. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar. Pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi. Durugin ang mga imahin ng kanilang Diyosang si Asyera. At sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Yan ang utos ng Diyos, mga kapatid. Talatang 25, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Pasunog talaga, kapatid. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo, dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Adonai. Kita nyo, pati yung mga ginto na nandyan sa mga rebolto na yan ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Talatang 26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa. Kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Anong sinabi dito, mga kapatid? Lahat ng Diyos-Diyosan ay sinumpa. Kasama na dito ang mga larawan na dinadasalan ng mga Kristiyano. Yung mga santo-santo niyo dyan. Kasama na rin dito ang mga anting-anting o mga agimat. Dahil mga Diyos-Diyosan din ho yan, mga kapatid. Kahit anong bagay na pinaniwalaan mo na makapagtanggol sa'yo, makapagligtas sa'yo, Diyos-Diyosan ho yan. Deuteronomio 12:2, gibain ninyo ang lahat ng lugar na darausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gibain daw, mga kapatid, kung saan nila ipinagdaraos ang pagsasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa itaas na mga bundok, sa mga burol, at sa lilim ng mga punong kahoy, tulad din yan ng mga shrine ngayon, mga kapatid. Dapat gibain ho yan. Gibain ninyo ang kanilang mga altar.
pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, sunugin ang mga imahin ng kanilang diyosang si Asherah, durugin ang kanilang mga diyos-diyosan at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. Kita nyo? Napakahigpit talaga ang utos ng Diyos laban sa mga larawan na iyan, mga kapatid. Galit na galit talaga ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan na iyan. Mula noon hanggang ngayon, dahil hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Kung galit ang Diyos noon sa mga Diyos-Diyosan, galit din siya hanggang ngayon sa mga Diyos-Diyosan na iyan. Dahil sa mga Diyos-Diyosan na iyan, ang mga tao ay nagkakasala sa Kanya. Nagre-rebelde sa Kanya. Kaya huwag ninyong baguhin ang salita ng Diyos, mga kapatid. At huwag ninyong isipin na tanggap na ng Diyos ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng mga larawan. Kala nyo ba tanggap na ng Diyos dahil pinalitan ninyo ang Asherah sa pangalan ni Maria? Ang Queen of Heaven pinalitan nyo sa pangalan ni Maria? Tanggap na yan ng Diyos? Hindi ho yan. Dahil yung mga sinasamba noon sa pagano na sila ni Nimrod, tamos pinalitan nyo sa pangalang Kristo at sa pangalang Santo ninyo, akala nyo yan, tanggap na yan ng Diyos? Hindi talaga matatanggap ng Diyos yan. Dahil kasuklam-suklam pa rin yan sa Kanyang paningin. Ngayon, tingnan natin ang mga talata na ginamit ng mga Katoliko tungkol sa paglagay ng mga larawan sa kanilang mga simbahan. Ayon dito sa Ezekiel 41:18 hanggang 20. Ito ho ang ginagamit ng mga Katoliko para sabihin nila na inutos talaga ng Diyos na lagyan ng mga larawan ang mga simbahan. Basahin natin. Ezekiel 41:18 hanggang 20. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salitan ang larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay may mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasintaas ng pinto ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palmera. Anong klaseng larawan ang inilagay at inukit sa templo, mga kapatid? Larawan ng kerubin at mga palmera. Ngayon, itong mga larawan ng kerubin at palmera, nandyan ba sa simbahan ng mga Katoliko? Makita mo ba ito sa mga katedral nila? Sa mga kapilya nila? Hindi ho, mga kapatid. Hindi larawan ng mga lalaki at babae ang sinabi dito. Walang Santo Niño, walang San Roque, walang San Vicente. Piret. Wala talaga, mga kapatid. Walang Santo Cristo, walang Black Nazarene na nakalagay dito, na sinabi dito sa Ezekiel 41:18. Kaya huwag niyo itong gagamitin dahil hindi ito papanig sa inyo. Akala niyo ba ninyo yung revolto ninyo, ma-justify ninyo mga revolto ninyo dahil sa talatang ito? Hindi ho. Wala hong koneksyon ang talatang ito sa mga revolto ninyo at mga larawan na sinasamba ninyo. Ayon dito sa Isaiah 58:1, sabi ng Panginoon, sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trompeta, huwag ninyong pigilan. Sabihin ninyo sa aking mga mamamayan na lahi ni Jacob ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Ito na, sumigaw na ako ng malakas
mga kapatid, at walang makakapigil sa akin. Ibubunyag ko. Ibubunyag ko na ang mga kasinungalingan na ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, sabi dito sa Biblia, isigaw mo ang kasalanan ng aking mamamayan na lahi ni Jacob. Dahil alam ko naman na maraming mga Israelita dyan na napabilang ngayon sa Roman Catholic Church. Maraming mga pare dyan na may lahing Israelita. Maraming mga Madrid dyan na may lahing Israelita. Maraming mga membro dyan na may lahing Israelita. Kaya isisigaw ko talaga na isang malaking kasinungalingan ang pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil walang katotohanan ho yan. Gawa lang ho yan ng mga tao. Walang koneksyon ho yan sa Biblia. Anong mga larawan o anong mga imahe ang mga sinasamba ninyo? Walang koneksyon ho yan sa Biblia. Dahil hindi yan totoo na mukha ni Maria. Ang hinalik-halikan ninyo, linuhod-luhuran ninyo, sinasamba ninyo, akala nyo mukha yan ni Maria. Hindi yan mukha ni Maria. Dahil walang nakakita kay Maria. Walang picture si Maria na naiwan dito sa mundo. Lalo na si Kristo. Hindi yan mukha ni Kristo. Akala nyo ba? Dalawa ang mukha ni Kristo, may itim at may puti. Kaya magtaka naman kayo, dapat tanungin nyo ang sarili nyo, bakit dalawa ang mukha? Kung totoo pa ito, na larawan ni Kristo, bakit may itim at may puti? Sabi ng isa, salin yan sa sunog dahil yan, nasunog. Kaya naging itim. Kung nasunog, naging itim, dapat isa lang ang naging itim dahil isa lang nasunog. Bakit maraming maliliit na mga Black Nazarene ngayon? Bakit maraming mga Santo Niño na itim din? May history ba na pati ang mga Santo Niño ay nasusunog din? Kaya naging itim sila? Wag naman kayong magmukhang tanga. Basahin nyo ang Biblia, mga kapatid. Anong sabi dito sa Tito 1:16? Ang sabi nila ay kilala nilang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Yung mga gawa ninyo, gawain yung pagsasamba ng mga rebulto, yon ang kasinungalingan, mga kapatid. Kaya yung sinasabihin nyo, pagsabihin nyo, kilala nyo ang Diyos, pero nagsasamba kayo ng mga rebulto, yan, pinasinungalingan talaga ninyo na may Diyos kayong kilala dahil sa mga gawa ninyo. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. So, kung kilala pa ninyo ang Diyos, kayong mga Katoliko, bakit sa rebulto kayo sumasamba? Diba? Ibig sabihin, hindi ninyo kilala ang Diyos, kayong mga Katoliko. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto. Ano ang sabi ng ating Adonai Yeshua sa Juan 4:24? Ang Diyos ay Espiritu. Anong ibig sabihin ng Espiritu? Hindi rebulto. Hindi larawan, mga kapatid. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Hindi sinabi ni Adonai Yeshua na dapat kayong sumamba sa pamamagitan ng mga larawan o mga rebulto. Hindi yan ang sinabi. Ang sinabi niya, ang Diyos ay Espiritu at ang magsimba sa Kanya ay dapat magsimba sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Bakit sa rebulto kayo sumasamba? Bakit sa rebulto kayo lumuluhod? Dahil hindi nyo kilala ang Diyos. Hindi nyo kilala, kayo lahat Katoliko. Galing sa pare hanggang sa mga pinakababang membro sa Katoliko, talagang hindi nyo kilala ang Diyos. Dahil kung kilala nyo ang Diyos, hindi kayo sumasamba sa mga rebulto. Hindi kayo hahalik-halik sa mga rebulto na iyan na gawa lamang ng tao.
Ayon dito sa 1 Juan 2:3-5, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So sino ang nakakatiyak na nakilala niyang Diyos? Yung sumusunod sa utos. So ano ang utos ng Diyos? Huwag kayong sasamba ng mga larawan kahit sa anumang anyo, sa anyo man ng lalaki o babae. Huwag kayong gumawa, sabi ng Diyos doon sa Deuteronomio. O, di ba? Ang nagsasabing nakikilala ko siya o nakikilala niyang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos ay sinungaling. Yun ang sinabi. At wala sa kanya ang katotohanan. O, ngayon, di sinungaling kayong lahat. Ha? Wala sa inyong katotohanan. Malinaw. Kayo mga pare, mga CFD, malinaw dito, wala sa inyo ang katotohanan. Dahil sinungaling kayong lahat. Dahil nagsasabi kayong kilala nyo ang Diyos. Ngunit sa rebulto kayo sumasamba. Di sinungaling kayo. Ha? Oh, maliwanag na sinungaling talaga ang mga Katoliko. Dahil hindi sila sumusunod sa mga utos ng Diyos na huwag sumasamba o huwag sumamba sa larawan sa anyo ng lalaki o sa anyo ng babae. Malinaw yan, mga kapatid. Anong sinabi sa pahayag? Ha? Pahayag 21:8, subalit para naman sa mga duwag. Sino mga duwag? Maraming mga pastor dyan ng mga duwag. Ha? Takot mangaral tungkol sa mga rebulto. Takot mangaral tungkol sa mga LGBT. Dahil takot sila na mabas sila, mga kapatid. O, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay tulad ng mga LGBTQ. Kasuklam-suklam ho yan sa mata ng Diyos. Mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam. Kasama na dyan ang mga anting-antingan, mga albularyo, kasama na dito, mga kapatid. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan tulad ng Roman Catholic Church. At sa lahat ng mga sinungaling tulad ng mga bulaang mga pastor at mga pari ng Katoliko. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ha? Yaong mga pastor dyan na natatakot sa mga larawan ng mga santo at nagsasabi pa sa mga membro na irespeto ang mga larawan na yan, mga duwag ho yan. Mga duwag na mga pastor at walang espiritu ng Diyos. Ha? Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Israel kay mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua Moshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magsasabi sa inyong lahat na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.